Di ba sabi ko, kapag nagtagpo tayo at nagkabalikan, sisiguraduhin kong hindi na kita pakakawalan. Kaya ngayon, gusto na kitang itali sa akin habang buhay. Ang paghihiwalay ay hindi naging katapusan ng kanilang pagmamahalan. Iyon ang naging dahilan upang mas lalo nilang maunawaan ang halaga ng isa't isa. Dear Amihan Stories presents We Met Again, My Pilot Ex-Boyfriend, written by Ate Samuha, 21. Ang ganda ng panahon ngayon komento ni Jasmine habang palabas siya ng bungalow house nila. Ngunit napahinto siya nang makita ang mga batang naglalaro sa labas. Nandito na naman ang mga bubwit na yan. Si Jasmine Carpio ay isang graduating student sa kursong Bachelor of Science in Tourism Management. Malaki ang respeto at utang na loob niya sa kuya niyang si Jude. Dahil ito na ngayon ang nagpapaaral sa kanilang magkakapatid. Natapos na kasing obligasyon ng kuya nilang si Jedrian sa kanilang pamilya. Matapos silang iahon sa hirap at matulungan pang makapagtapos ng medisina ang kuya Jude niya, na ngayon ay isa ng ganap na doktor. Sa edad na 22 taong gulang, marami siyang pangarap sa buhay. Isa na doon ang maging isang international flight attendant upang balang araw ay siya naman ang makatulong sa pagpapaaral sa bunso nilang kapatid na si Jana. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! Mabilis sa pagbilang ng mga bata habang sinasabayan ng mga paa ni Francie sa pagpapalit-palit ng tapak sa kaliwa, kanan hanggang sa pag-ipit sa magkabilang garter ng nilalarong Chinese garter. Ang galing mo naman, Francie! Magpa-out ka na rin sana, no? Reklamo ng isang bata, si Charlotte. Sabi ko naman kasi sa'yo, Charlotte, kampi tayo. Tapos kampi si na Shoyayat, ate fiancé ko. Pero ayaw mo naman. Gusto mo naman kampi sa ate fiancé ko eh. Kaya huwag kang magiklamo. Ginusto mo yan. Ayay mo, pakaka. Bulalas si Shiraya sabay tawa. Kawawa naman kami ng ate Francine mo niyan. Magaling kayo ni Shiraya eh. Puro na lang kami tiya nito. Diba, Francine? Parang unfair nila sa atin. No! Let them be. Ma-out din naman sila. Wala kayong perfect. Napailing si Jasmine na magsalita rin ng ate ng bulol na bata, sabay hawi ng sarili nitong buhok. Talaga? Pero magagaling talaga sila, Francine. Malungkot na sabi ni Charlotte. Ganyan talaga. Kampi kami. Singit ulit ni Shiraya. Napapangiti na lang siya habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa kanilang bakuran. Mapicturan nga para makita rin ito ni Ate Vic. Wala sa loob niyang kinuha ang cellphone mula sa bulsa. At kinuna ng litrato ang mga batang naglalaro. Ate, paniyuin mo ko. Para perfect din kayo ni Charlotte. Oo na po. Magaling ka na. Pero pa-out ka na sana, Francie. Kami naman ni Charlotte, please. Oh, ayoko nga, ate fiancé. Kahit po ate kita, di kita pagbibigyan, ano? Ay nako, si Francie talaga bulol. Natatawang bulong niya. Kilala niya ang mga bata dahil sa Ate Victoria niya na asawa ng kanyang kuya Jedrian. Pamangkin nito ang mga bata. Minsan, nabalitaan niya rin sa best friend niya na nakipag-away ang mga ito sa mga manok at gansa nila. Ay, sarap talaga maging bata. Ang sarap lang maglaro. Wala problemang iniisip. Nakuhanan pa niya ng larawan ang pag-aapir ng magkakamping sina Shiraya at Francie. Samantala, ang dalawa pang bata ay nagkukonsumisyon na dahil ang mga ito pa rin ang taya sa nilalarong Chinese garter. Tita Jasmine, magandang araw po. Masiglang bati ng mga bata sa kanya na makita siya. Yumuko pang mga ito bilang paggalak. Iba talaga kapag naturuan ng magandang asal ang mga bata. Magandang araw din sa inyo, mga munting binibini. Tirik ng araw pero bakit naglalaro pa rin kayo dito?
Pawis na pawis na kayo. Nakangiti niyang sambit. Naku, tita, hinihintay po kasi namin si Tito Doc. Maglalaro po kami dahil sad po kasi yun. Si Francine ang sumagot sa tanong niya. Kaya nga po, Tita Jasmine, parang sanggol na damulag pa naman si Tito Doc mag-cry po. Kaya maglalayo po kami ng king-king Diyos o piko. Segunda ng bulol na bata. Nako, Francie, overtime yata sa ospital si Tito Doc ngayon. Imporma niya sa mga ito. Ay, ganun po ba? Tita Jasmine, kawawa po kasi si Tito Doc. Iniwan siya ng jowawa niya po na si Tita Ganda. Si Francine ulit ang sumagot sa kanya. Lumungkot pang ekspresyon ng mukha nito. Ate Fiancine, hindi raw po jowawa yun. Jowa po tawag sabi ni Tita Mami. Ha? Sabi kasi ni Charlotte, jowawa? Napakamot pa sa matambok na pisngi si Francine. Ikaw talaga, Charlotte. Sinabi na namin sa'yo ni Shoyaya na hindi na yan jowawa eh. Kung ano-ano nang tinuturo mo sa ate ko, ah. No, ba't ako? Wala naman dito si Francine kaya di niya alam. Umiiling na tugon naman ni Charlotte. Napabuntong hininga si Jasmine. Nasasaktan siya sa nangyari sa Kuya Jude niya at sa best friend niyang si Kaya. Pero nasa isip niya palagi ang ginawa niya. Karma, baka ako nang babalikan. Pinipilit niya kasi ang mga bagay na hindi pwede. Ay, sige po Tita Jasmine, uuwi na lang po kami. Hindi pa po kasi kami nakaligo eh. Baka paluin na kami sa puwet ng mga mami namin. Paalam sa kanya ni Shiraya. Ang batang may kulay abong mga mata dahil sa daddy nitong half Italian. Sige na mga munting binibini. Balik na lang kayo sa susunod na araw para makita niyo si kuya ha? Wika niya na kumaway sa mga ito. Opo. Hindi naman namamalon daddy at mami mo, Shiraya. Nanay ko lang. Komento ni Charlotte. Di, lahat tayo'y magpapalo para payehas tayong 4 na napalo sa puwet. Naku, ayoko. Masakit yun ano. Putol ni Charlotte kay Francie. Babay po, Tita Jasmine. Sabay-sabay na paalam ng mga ito sa kanya. Nakangiting pinagmamasdan niya lang ang 4 na batang papalayo sa kinaroroonan niya. Naririnig pa niya mga diskusyon ng mga ito sa suwestyon ni Francie na magpapalo sa puwet. Anak, tawag sa kanya ng kanyang ama na si Tatay Faeng na kalalabas lang mula sa bahay nila. Bakit po, Tay? May gagawin ka ba ngayong araw? Wala naman po, Tay. Bakit po? Hindi ka ba pagod, Jasmine? Nakangiting umiling siya sa ama. Nako, hindi po, Tatay. Nakapagpahinga naman po ako. Wala na pala mga batang nagti-Chinese garter dyan sa bakuran natin ano? Opo, Tay. Umuwi na po eh. Hindi pa raw kasi sila naliligo. Baka paluin na sila sa puwet ng mga nanay nila. Ganun ba? Magpapatulong pa sana ako na mag-ani ng mga itlog ng manok. Naaaliw na sabi nito. Si Tatay talaga. Gusto niyo makipaghabulan na naman ng mga batang yun sa inahing manok at mga gansa? Natatawa niyang tanong saka lumapit dito. Ay nako, mga batang yun talaga, maligalig. Dahil sa Ate Victoria mo, may mga batang pupunta na rito sa atin. Kaya nga, Tay. Ang cute nilang tignan kanina eh. Oo siya. Tulungan mo na lang kami anak. Marami kasing order sa palengke at i-deliver pa namin doon. Isa sa hanap buhay ng pamilya nila ay ang malawak na poultry farm nila. May permit yon dahil sa tulong ng ama ng kaibigan niya si Kaya na kasalukuyang gobernador sa kanilang probinsya. Sige po Tay, wala pong problema. Susunod na sana si Jasmine sa kanyang ama nang mag-ring ang cellphone niya. Sa Instagram yon at may nagre-request sa video call. Nang mabasa kung sinong tumatawag, ay mabilis siyang napasulyap sa tatay niya bago niya yun sinagot. Leon? Si Leon Anderson ay ang secret boyfriend niya. Isa itong international pilot. Belated happy birthday, love. Masayang bati nito sa kanya. Sa background nito ay parang nasa airport pa lamang ito. Nagtataka siya kung bakit ito tumawag sa ganung oras dahil sa pagkakaalam niya ay may flight ito from London to New York.
Love, mukhang hindi ka yata masaya na nag-video call ako sa'yo Kalalapag ko lang, nagtatampo ka ba dahil hindi kita binati sa mismong birthday mo? Hindi sa ganun, Leon. Akala ko kasi next week pang balik mo sa Pilipinas eh. I want to celebrate your birthday, even if it's already late, love. Napalunok si Jasmine. Hindi kasi siya makapagdesisyon dahil nasa probinsya na siya. Salamat sa pagbati, love. Sorry dahil Kung importante yan, Jasmine, bumalik ka na sa syudad. Puntahan mo na siya. sabad ang kanyang ama. Bigla niyang naibaba ang cellphone sa gulat dahil kasama pa pala niya ang kanyang tatay pa eh. Tay, kasi Anak, hindi ka na bata. Dumaan din kami riyan ng nanay mo. Okay lang sa amin na magkaroon ka ng nobyo. Basta alam mo kung anong limitasyon mo. paalala nito sa kanya, may kislap ng pangunawa ang mga mata. Tay, kasi natatakot po ako eh. Pagdadahilan niya. Nang kausapin siya ng kanyang ama, inamin niya lahat. Natatakot siyang balikan ng karma. Dahil sa kanya, naghiwalay ang kuya niya si Jude at ang kasintahan nito. Nakialam siya sa relasyon ng kuya niya kasi gusto niyang si Kaya na best friend niya ang maging kapareha nito. Jasmine, hindi sa kinakampihan kita sa ginawa mo sa Kuya Jude mo. Pero ikaw mismo nakakita na may ibang lalaki ang girlfriend niya si Faye. Maganda naman sanang intention mo, anak. Pero mali lang talagang paraan mo. Sorry, Tay. Nasaktan lang po talaga ako na ganun yung ginawa niya kay Kuya Jude eh. Kaya gumawa na lang ako ng paraang mali. Sinetap ko sila dahil alam ko na kapag si Kaya yung makakatuluyan ni Kuya, magiging maganda yung kinabukasan niya. Dahil mahal siya ng best friend ko. Pero anak, di mo sana pinangunahan ng kuya mo. Sabihin na nating natuturuan ng pusong magmahal. Pero hindi ba mas maganda kung kusang nagmamahal ang puso? Tingnan mo si Kaya. Nasaan siya ngayon? Iniwan din niya ang kuya mo sa mga panahong kailangan sana nilang magdamayan dahil sa pagkawala ng anak nila. Patawad po, Tatay. Puno ng pagsisising sambit niya sa kanapay ko. Lesson learned sa inyo to, Jasmine. Hindi lang sa kuya mo. Sipin mo mabuti bago ka kumilos. Dahil lahat ng ginagawa ng tao, mabuti man o masama, tama man o mali, ay may kaakibat na consequence. Salamat sa paalala, Tay. Tatandaan ko po yan. Sa kabilang banda, kumunot ang noo ni Leon nang bigla na lamang patayin ng kanyang nobya ang video call. Narinig pa niyang boses ng ama nito na hindi pa niya personal na nakikilala. Nasa probinsya pala siya. Ay nako, love. Yun na lang ang naibulong niya sa kawalan bago umiling at sumakay na sa kanyang sasakyan na kanina pa naghihintay. Si Leon Anderson ay isang international pilot na may 2 guhit sa kanyang shoulder epaulets. Sa edad na 30, isa na siyang cruise relief pilot o second officer. Dahil dito, madalas siyang naaatasang sumama sa mga long-haul flights na tumatagal ng 10 hanggang 16 na oras, gaya ng London papuntang Singapore o New York papuntang Tokyo, kung saan pinapalitan niya ang captain o first officer na cruise portion ng biyahe upang makapagpahinga ang pangunahing flight crew. Kakalapag lang niya ng araw na yon at plano sana niyang sorpresahin ng kasintahan upang makapag-celebrate sila ng 22nd birthday nito kahit late na. Magandang umaga, sir. Bungad sa kanya ng family driver nilang si Kuya Johnny. Good morning po, Kuya Johnny. Saan ka dediretso, sir? Sa mansion na po ba? Daan muna tayo sa flower shop, kuya. Copy, boss. Mukhang may isusurpresa ka, sir. I'll get some flowers for my mom and my beautiful girlfriend, kuya. Talagang may nanalo na sa puso mo, sir. Yes, Kuya Johnny. Nakilala ni Leon si Jasmine noong 3rd year college ito sa isang mock-up aircraft training na siya yung piloto. Sa unang tingin pa lang, alam na niyang ito ang babaeng pakakasalan niya, kaya ginawa niyang lahat para maging sila. 6 na buwan na silang nasa long-distance relationship. Dahil sa OJT ni Jasmine at duty niya bilang international pilot, bihirang magtugmang oras sila. Sinubukan niyang umuwi gamit ang Preferential Bidding System o PBS para sa kaarawan nito. Pero na-delay siya ng 1 linggo dahil kinailangan niyang i-cover ang schedule ng senior pilot niya. So, hindi ka talaga sasangayon na ikaw ang susunod sa hakbang ng iyong ama, sir?
Tanong ng kanyang driver. Kuya, masaya na po ako sa buhay at trabaho ko. Magulo sa politika at hindi ko porte yon. At saka magiging flight attendant din sa hinaharap ang girlfriend ko. Magalang niyang paniwana. Sa bagay, sir. Nang makarating sila sa flower shop, bumili na siya ng bulaklak at nakisuyo na lang siya kay Kuya Johnny na ibigay ang isa sa mami niya. Saka siya nito hinatid sa kondo. Kinabukasan, nagising si Leon sa sunod-sunod na doorbell sa kanyang unit. Hindi niya nakontak ang nobya kahapon dahil alam niyang nasa Nueva Ecija ito. Kaya nag-message na lang siya sa dalaga na nasa kondo siya at doon na lang sila magkita. Excited siyang makita si Jasmine, kaya nagmadali na siyang bumangon at inayos ang sarili. Nagtataka pa siya nang hindi agad ito pumasok dahil alam naman ito ang passcode ng unit niya. Sandali! Sigaw niya, saka tinungo ang pinto na walang tigil ang ingay. Love, bakit hindi ka pa? Ma'am, what are you doing here? Ang mami niya ang bumungad sa kanya sa halip na si Jasmine. Aba, Leon Anderson! May love-love ka ng tinatawag ha? At talagang wala kang planong umuwi sa bahay natin? Nakapamaywang na tanong ng kanyang inang si Mami Nessa. Ma'am, di ba nagpaalam na ako sa inyo kahapon? Binigyan pa nga kita ng bulaklak. Katwiran niya. Nakuha mo ko sa bulaklak kaya napapayag mo ko. Papasukin mo ka, Leon. Mukhang may tinatago ka sa loob ng kondo mo. Tumawa siya sa tinura nito. Nilawakan niyang bukas ng pinto at inaya ito sa loob. Mahal na Reyna, wala po akong tinatago rito sa kondo. Kakagising ko nga lang po eh. Sabi niya saka inakbayan ng ina. Giniya niya ito sa sala at sabay silang umupo doon. Si ma'am, walang surprise. So, totoo palang sinabi ni Johnny. Tanong nito. Ano naman ho ang sinabi niya, mami? Na may girlfriend ka na at dito'ng tagpuan yung dalawa. Kailan namin siya makikilala kung sakali? Ma'am, ipapakilala ko sa iyo kung handa na siya. But for now, hindi niya natapos ang sasabihin nang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang kasintahan. Love, Natigilan ito at nagulat nang makitang mami niya. Mabilis na napatayo si Leon at agad na lumapit kay Jasmine. Love, good morning. Namiss kita. Hinagkan niya ito sa noo bago niyakap na mahigpit. Teka lang, Leon. Awa! Napasigaw siya ng mariin siyang kuriti ng dalaga sa tagiliran at agad siya nitong tinulak. Samantala, hindi makapaniwala si Jasmine dahil akala niya si Leon lang ang nasa loob ng unit ito. Ngunit kasama pala ng binata ang mami nito. Kilala niya ang pamilya ng boyfriend niya dahil public servant ang angka nito. Magandang umaga po, ma'am. Magalang nabati niya sa ginang na pinapanood sila. Magandang umaga rin, iha. Nakangiti nitong sambit at dahan-dahang lumapit sa kanila. Mami, siya nga pala si Jasmine Carpio, my girlfriend. Proud na pakilala sa kanya ng nobyo. Inakbayan pa siya nito sa harapan ng mami nito. Love, mami ko. Si Mami Nessa Anderson. Nice to meet you, Iha. Son, next time, isama mo sa bahay si Jasmine para makapagsalo-salo tayo. Magiliw na sabi ng ginang na nakipagbeso-beso pa sa kanya. Salamat po, madam. Nako, wag mo kong tawaging madam o ma'am. Titang itawag mo sa akin, Iha. Hindi naman kasi ako mapili sa magiging kabiyak ng anak ko. Basta't may respeto at may pagmamahal, hindi kami hahadlang. Narinig mo yan, love? Huwag kang matakot sa pamilya ko. Di naman sila nangangain ng tao. Ako lang, aray! Muli niyang kinurot ang binata. Alam niya kasing iba naman ang sasabihin ng bibig nito. Yung bibig mo, Anderson, masyadong pasmado ha. Gigil na bulong niya rito na nagpatawa sa mag-ina. Nako, tama ka, Iha. Ganyan talaga kapag pasmadong bunganga ng anak ko. Masanay ka na. Natatawang pahayag nito. Mami naman, pinagtutulungan niyo naman ako eh. Pagmamaktol naman ni Leon. Totoo naman. O siya, aalis na ako. Nice meeting you again, Jasmine Carpio. Nice meeting you too po, Tita, Iha. Tita. Sige po, Tita. So, love, kailan mo rin kaya ako ipapakilala sa parents mo? Tinong ni Leon sa kanya pag-alis ng mami nito. Kinuha nitong isang kamay niya at hinatak siya papunta sa sala.
May pasalubong pala ako sa'yo. Wait, kukunin ko lang. Wala siya nagawa kundi sundan na lang ng tingin ng binata papunta sa kwarto nito. Maya-maya pa ay lumabas na rin ito, dalang isang magandang pumpo ng bulaklak at isang paper bag. For you, love. Belated happy birthday. I love you. Salamat, love. Kung tutuusin ay napakaswerte niya sa kanyang boyfriend. Hindi lamang dahil gwapo, kundi mabait at maalalahanin ito. Pero may isang bagay pa siyang sasabihin na alam niyang masasaktan ang damdamin nito. Buksan mo na yung paper bag, love. Sige. Inilapag niya munang bulaklak sa ibabaw ng center table at umupo bago niya binuksan ang paper bag. May maliit na kahon sa loob, kaya napatingin siya kay Leon. Ano to, love? Just open it, love. Wika nito. Binuksan niyang kahon at bahagya siya napasinghap sa nakita. Necklace? Yes. Solitaire emerald pendant necklace. It's simple but elegant. Love, baka mahal to. Basta sa taong mahal mo, walang mahal-mahal sa akin. Pero Leon, shh, stand up, lalagay ko. Utos ito sa kanya. Tumayo nga siya tumalikod sa nobyo. Sinuot nito sa kanyang regalo nito. Pagkatapos, pinaharap siya tinalikan sa noo. Thank you for this, love. Yumakap siya dito. Ngayon, nakilala ka na ni Mami. Pwede na ba kitang isama sa bahay namin? Para may pakilala na rin kita sa daddy ko. Hindi pa pwede, Leon eh. Bakit naman? Hindi ka pa rin ba handa? Naguguluhan itong tanong. Actually, kaya ako nandito ay dahil humugot siya ng malalim na hininga at tumingin sa nobyo. What is it, love? Leon, can we take a break for now? I want to focus on myself and my family first. After I graduate, I want to focus on my career. Oh, wait, Jasmine. Saan naman hahantong tong usapan natin? Sa lubong ng kilay nito at alam niya na kukuha na ng binata ang gusto niyang sabihin. Answer me, Jasmine. Hindi naman siguro tamang iniisip ko ngayon, right? Love, ngayon lang tayo nagkita ulit. To be honest, matagal ko na itong pinag-isipan, Leon. I just couldn't bring myself to tell you because I wanted to talk to you in person. Time out, love. Bigla itong napatayo at napahawak sa ulo. Nag-breakfast ka na ba? Magluluto muna ako or Let's break up, Leon. What? Jasmine, we've been a long-distance relationship for months. So why are you talking about breaking up when we're finally supposed to be together now? Hindi na nito napigilan pansarili at tumaas na ang boses. I'm sorry, Leon. Hindi kita maintindihan, Jasmine. Bakit ka makikipaghiwalay sa akin? Hindi naman hadlang ang relasyon natin. And you know I support your dreams and I don't see any reason for you to break up with me. Sambit nito. Hindi pa ba sapat na dahilan na gusto kong unahin ang sarili at pamilya ko, Leon? Malamig niyang tanong. Kahit sa loob-loob niya ay nahihirapan na siya sa desisyon niyang yun. Oo, napakababaw kung tutuusin. Pero hindi talaga yun ang dahilan niya. Naniniwala kasi siya sa karma at alam niyang babalikan siya noon. Baka guilt na rin ang tawag doon. Dahil sa kanya, broken-hearted ang kapatid at best friend niya. Anong karapatan niya maging masaya sa love life niya? I'm leaving again next week. At least, give me some peace of mind, Jasmine. This isn't helping at all. Our conversation is becoming pointless. Mariina sabi nito. That's one of the reasons I don't want to be in a long-distance relationship, Leon. The heck, Jasmine? Anong mali sa LDR? Binibigyan naman kita ng oras, love. Kahit nasa Amerika pa ako. Gusto mo ng space pero ayaw mo rin ng LDR. Ano ba talaga, Jasmine? I'm sorry, Leon. But this is my decision. Do you really love me, Jasmine? Mahal kita, Leon. Natawa ito na mapakla. Mahal mo ko, pero gusto mo kong hiwalayan? Sarkastikong tanong nito at napayoko na lang siya. Pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Gusto mo makipaghiwalay sa akin pero iiyak-iyak ka. Look at me, Jasmine. Umiling siya dahil ayaw niyang ipakitang lumuluha na siya. Anong problema? Tumingin ka nga sa akin. I said look at me. I'm so sorry, Leon. Pero
pero hindi na magbabagong isip ko. Doon na siya napahigpi. Naramdaman na lang niya ang pagyakap nito sa kanya. Mahal mo ko, pero nagpapasya ka na agad na iwan ako. Hindi ka ba naaawa sa akin, love? Ang tagal kong hinintay yung pagkakataon na ito na makasama ka. Umiling siya at subandal lang sa dibdib nito. Paano na ako nito, Jasmine? Sorry, Leon. Please, give me a little time to be with you, love. Hindi na siya nakakilos pa at hinayaan na lang niya ito. Okay, pagbibigyan kita. I'll wait for you, Jasmine. And when the time is right and you're ready, I will make sure I will never lose you again. Hindi niya alam kung dapat ba niyang panghawakan ng pangakong yun, pero umasa pa rin siya. Dahil kung darating man ang araw na yun din ang gagawin niya. Bata pa siya, sa totoo lang. Alam niyang marami pa siyang pagdadaanan sa buhay at sa karera. Pero sana, kapag okay na lahat, kapag napatawad na niya ang sarili niya, at handa na siyang buksan ulit ang puso, matagpuan niya si Leon. 5 taon ang lumipas, naging successful na si Jasmine sa kanyang pinapangarap na karera, ngunit hindi na muling sinubukang magmahal. Kahit baliktarin man niyang mundo, si Leon pa rin ang kaisa-isang lalaking mamahalin niya. Candy, baby, Mimi is here! Pukaw niya sa atensyon ng kanyang pamangkin na si Candy, ang sikretong anak ng kanyang kuya Jude. Hindi pinaalam ng best friend niyang si Kaya sa kuya niya na may anak ang mga ito. Miski sa kanya ay naggawa rin itong maglihim. Hi, Mimi! Why you're here po? Tuwan-tuwan sambit ang bubwit, saka patakbong lumapit sa kinaroroonan niya. Galing pa siya sa airport at hindi na nagawang magpalit ng uniforme dahil sa excitement na makita ulit ang maganda niyang pamangkin. Naabutan niya ito sa garden. May pasalubong si Mimi. Magilo niya saan at saka pinakita ang binili niyang manika. Wow, thank you po, Mimi! I love it po! Nang lumuhod siya sa damuhan ay yumakap ang matambok nitong mga braso sa leeg niya. Kiniyubos ni Jasmine ang halik si Candy na tuwan-tuwa sa pasalubong niya. How are you, baby? Tanong niya at sinapo ang malusog nitong pisngi. I'm fine po, Mimi. Di pa po ba kasama ang daddy ko? Hindi pa po ba niya ako dadalawin? Hindi niya po ba ako namimiss? Sunod-sunod itong tanong. May ikinuwento ni siya tungkol sa daddy nito nang sa gayon ay makilala naman ito ang kuya niya. He's busy pa, Candy. Pero kapag umuwi kayo na mami mo sa Nueva Ecija, tiyak na makikita mo ng daddy mo. Sasabihin ko po kay Mami na bibisita po kami sa Nueva Ecija, Mimi. Mungkahi nito na tinanguan niya. 4 na taong gulang pa lamang ito, ngunit diretsyo ng pananalita. Yes, yes. Ang bango naman ng baby namin, ah. Napabungisngis ito ng kiniliti niya. Candy, sweetie? Boses yun ng best friend niyang si Kaya. Jasmine? Hi, Bes. Duman ulit ako para makitang cute ng pamangkin ko. Anya at kinawayan ito. Mommy, Mimi just brought me a gift again. Masiyang kwento ng pamangkin niya at may pagalaw-galaw pa ng ulo na nagpatawa sa kanya. Ini-spoil ka na naman ng tita mo, sweetie. Yes po, because she loves me po, Mommy. Lumapit siya kay Kaya at nakipagbeso-beso. Uuwi ako sa Nueva Ecija. Are you sure na hindi talaga kayo uuwi doon? Huminga ito ng malalim bago sumagot. Actually, gusto ni na mommy at daddy na umuwi na kami. Baka mapipilitan ako, Bes. May nirereto sa akin si daddy. Sino? Interesadong tanong niya. Ayaw niyang mapunta ito sa iba. Kawawa naman ang kuya Jude niya. Si Leon Anderson, anak daw ng senador. Kilala mo ba siya, Bes? Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang pangalan ng ex-boyfriend niya. Inilingan niya si Kaya. Kasabay ng pakiramdam na tila paulit-ulit siyang sinasaksak ng patalim sa dibdib. Don't tell me na ipapakasal ka ng daddy mo. Oo, Bes. Bumagsak ang balikat niya at agad na nangatwiran. Paano ng kuya ko? Anong paano kuya mo, Jazz? Tanong nito pero mabilis siyang umili. Wala, Bes, wala. Tanggi niya kahit parang bumibigat na ang kanyang dibdib.
Gusto pa sana niyang makalaro ang pamangkin pero nagpaalam na siya sa mga ito at nagmamadali ng umalis. Leon Anderson. Sambit niya sa pangalan ng dating nobyo. Nasa loob na siya ng kanyang sasakyan. Pakiramdam niya ay nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Hanggang sa walang buhay siyang natawa. Anong klaseng laro ng karma to? This is just a joke, right? O ganito ba talaga maglaro ang karma? Ngayon pa ako sinisingil. Pinunasan niya ang luha sa kanyang pisngi. Isa lang ang nasa isip niya. Hindi niya kayang makitang ikasal ang best friend niya at ang kaisa-isang lalaking minahal niya. Kaya hindi siya nagdalawang isip na agad na umuwi sa Nueva Ecija. Sasabihin niya sa kuya niya na uuwi na si Kaya sa kanilang probinsya. Sa kabilang dako, kadarating lang ni Leon sa bahay nila sa Nueva Ecija nang sumalubong agad sa kanyang ama. Senador ito, pero kasalukuyan itong nasa probinsya nila. Hi, Dad. Agaran niyang bati at saka nagmano sa ama. Himalang umuwi ka rito, Leon. Kunat noong sambit ito. Sa loob ng 5 taon, inabalan niya ang sarili sa kanyang trabaho, kaya madalang na rin siya magpakita sa mga magulang. Huwag kang ganyan, Dad. Baka bumalik ako sa Amerika. Biro niya at natawa naman ito. Anak, total nandito ka naman May papakilala akong babae. Napangiwi siya sa narinig. May rereto ka sa akin, Dad? Yes. Sino naman at tagasan? Sangayon ka agad sa irereto ko sa iyo, Leon? Nakangising tanong ng daddy niya. Napahagod naman siya sa batok. Hindi naman talaga siya interesado. Gusto niya lang malaman kung sino. Kahit lagpas na siya sa kalendaryo, hindi pa rin niya naiisip ang mag-settle down. Dahil mula noon at hanggang ngayon, isa pa rin ang ninanais niyang pakasalan. Kahit malabo pa sa ngayon. Just tell me, Dad. Anak ni Gob Bastamante. Governor Bastamante. I remember. Tumatangol sambit niya. Well, no pressure, son. Kung pareho kayong sangayon at magugustuhan yung isa't isa, matutuloy ang kasunduan. At kung hindi naman, wala rin namang problema. Hindi pa ako handa sa ganyan, Dad. May hinihintay pa akong himala. Anya na sinabayan pa ng tawa. Pero para hindi ka mabudget kay Gob, sige, makikipagkita po ako sa anak niya. Ngumiti lang ang kanyang ama. Pumanhik na siya sa kanyang silid at pabagsak na humiga sa kama. Nang ipikit niya mga mata, ay lumitaw ang imahe ng dati niyang nobya. Naging mutual decision ng paghihiwalay nila. Yun na rin ang paraan niya upang suportahan ang pangarap nito. Ngunit hanggang ngayon, naghihintay pa rin naman siya at palihim niya itong sinusubaybayan. Na sumunod na araw ay una siya nakipagkita sa gobernador at sumama siya sa mga lakad nito habang nasa bakasyon pa siya. Nagtagal ng 3 araw ang pagsama niya rito. Sunod siyang nakipagkita sa anak nito. Mainit ang welcome sa kanya ng dalaga. Maganda at mabait naman ito. Kasalukuyan pa nga sila nag-uusap ng may sumingit na kasambahay. Ma'am Kaya, nandito po si Dr. Carpio. Agad namang napatayo ang babae. Pamilyar na rin sa kanyang doktor dahil minsan na niyang nakita sa ospital nung sumama siya sa ama ni Kaya. Jude? Ani Kaya sa bagong dating. Hindi nagsalita ang lalaki at sa halip ay tumingin sa kanya. Dr. Carpio, bati niya rito. Leon Anderson. Magkakilala kayong dalawa? Tanong ni Kaya. Yes, siya yung paboritong doktor ng daddy mo dito sa lalawigan natin, Kaya. Kilala mo ba siya? 5 taon ka ring nasa Maynila. Anya, nalaman niya yon sa ama ni Kaya. Yes, I know him. Jude, what are you doing here? Tanong nito sa lalaking may hawak-hawak na basket ng prutas. Bakit andito siya, Kaya? Seryosong tanong ng doktor. Kumunot ang noon niya nang mapadako ang kanyang paningin sa gilid ng pinto. Sa may daan papunta sa swimming pool. Napakontingin niya doon nang mapansin ang anino ng isang babae. Agad niyang napagtantong may nakikinig sa kanilang usapan. Ngunit napatas ang kanyang kilay nang makilala niya ang figura nito. Ibinalik niya ang tingin sa dalawa. Kaya is my fiancé, Dr. Carpio. Sinadya niyang lakasan ang boses upang marinig din ang babaeng nakikinig sa usapan nila. I see. Mauna na ako.
Wala yata dito ang daddy mo. Paalam bigla ng lalaki. Nang umalis ito at sinundan ni Kaya ay tumayo na rin siya. Nagtungo siya kung nasa ng babaeng nagtatago. Long time no see, Miss Carpio. Bati niya sa ex-girlfriend. Ay anak ng tingting! Gulat na sabi nito. Tatalikod na sana ito nang mabilis niyang hinatak ang braso. Let me go! What are you doing here? Walang emosyon yung tanong. Kahit nagsisimula na ang malakas sa tambol sa kanyang dibdib. Ngayon lang kasi siya nakalapit sa babae na ilang taon niyang tiniis na hindi lapitan. Nabitiwan naman niya agad si Jasmine dahil may papalapit na kasambahay sa kanila. Ma'am Jasmine, hinahanap ka po ni Candy. Sabi nito sa dati niyang kasintahan. Nagsalubong ang kanyang kilay at hindi niya napigilang magtanong. Manang, kaano-ano niya ho si Kaya? Best friend po siya ni Ma'am Kaya, sir. Sige po, aalis na po ako. Halos mapanghises si Leon. Hindi niya naisip na si Dr. Jude Carpio ay kapatid ni Jasmine na mukhang may nakaraan kay Kaya. So, kung ganon, ikaw magiging maid of honor ni Kaya kung sakali. Tanong niya dito. I'm sorry. Sambit nito sa kanapay ko. Kuya mo pala si Dr. Jude Carpio. Pakisabi sa kanya na gagawin ko siyang best man sa kasal ko. Sabi niya. Sigurado naman siya na walang kasala na magaganap. Pero gusto niyang makita ang magiging reaksyon ng ex niya. Nang hindi man lamang ito sumagot, ay tumalikod na siya. Agad siyang bumalik sa sala at sinalubong niya si Kaya. I'll go ahead, Kaya. Mukhang hindi lang kayo magkakilala ni Dr. Carpio. You shared something in the past, ha? Leon, just tell me kung ayaw mo ituloy ang kasunduan, Kaya. Anya, at lumabas na ng bahay ng mga ito. Ayaw naman niyang maging hadlang sa dalawa, lalo na't alam niyang may batang involved. Bago pa man mailiko ni Leon ang kanyang sasakyan, napansin niyang sumakay si Jasmine sa isang kotse. Kumunot ang noon niya at kusang gumalaw ang kanyang katawan. Hindi na siya nagdalawang isip at agad na sinundan ng sasakyan nito. Wait, saan pupunta si Jasmine? Papasok na sila sa liblib na lugar. Wala na kasing mga bahay sa kanilang dinadaanan. Malawak na taniman ng mga palay nang nakikita niya. Hanggang sa mabasa niya ang farm signage. Welcome to San Vitores Farm. Huminto ang sasakyan ng dalaga sa malaking puno. Umibis ito mula sa sasakyan, kaya iyon din ang ginawa niya. Mabagal siyang naglakad palapit dito. Ano ginagawa mo dito? Suplad ang tanong nito. Nakasandal na ito sa hudas sa sasakyan. Bakit? Bawal ba akong pupunta dito? Pinagtaasan pa nito ng kilay. May sinabi ba akong bawal? Ang tanong ko, kung bakit ka nandito? Hindi ba nasa bahay ka ng fiancé mo? Bakit ba? Bawal na bang magpahangin dito? At dito talaga kung saan ako huminto? Malayo na to sa bahay ng fiancé mo, Leon. Pakay mo. Isa gusto ko rito eh. Kung ayaw mo ako makita, tumalikod ka na lang, Miss Carpio. Ang sabihin mo, sinusundan mo ko, Mr. Anderson. At bakit kita susundan? Tanggi niya. Nagsisimula na siyang maaliw sa simpleng bangayan nila ni Jasmine. Maybe you should ask yourself, Leon Anderson. Masungit itong tanong. Isa dito ko gustong magpahangin eh, Jasmine Carpio. Ewan ko sa'yo. Sigaw nito. Nagulat si Leon nang maglabas ito ng sigarilyo at sindihan yon. Pagkatapos, hinit-hit nito ang usok bago dahan-dahang ibinuga pataas. At kailan ka pa natutong manigarilyo? Inis niyang tanong. Mabilis niyang hinablot ang yosi sa bibig nito saka inapakan. Paki mo ba? Bakit ka ba nangingialam? Meron ka pa dyan? Akin na. Kinapkapan niya ang bulsa ng suot itong bestida. Pero malakas itong tinabig ang kamay niya. Bastos! Aray! Sigaw niya nang sampalin din ito ang pisngi niya. Umalis ka na nga sa harapan ko, Leon! Akin ang sigarilyo mo! Inilahad pa niyang kamay dahil alam niyang may tinatago pa ito. Nang hindi siya dito pinansin, ay basta na lang siyang pumasok sa driver's seat at naghanap pa ng yosi. Las ko na yon! Narinig niyang sabi nito. Di ka naman ganyan dati. Alam mong masama sa kalusugan ng yosi, Jasmine. Pangangaral niya dito. Alam ko, pero ano bang paki mo? At saka nagbabagong tao, walang permanente sa mundo. Hinablot niya ang bag ng babae.
at hinayaan lang siya nito. Doktor ang kuya mo, dapat. Napahinto siya nang hindi niya sinasadyang mabuksan ang wallet ito. Nakagat niyang pang ibabang labi dahil sa nakitang litrato niya. Kala ko ba nagbabagong isang tao? How about you, Jasmine? Nang lingunin siya nito at ipinakita niyang litrato, ay mabilis itong inagaw sa kanyang wallet. Bakit ka ba nangingialam sa gamit ko, ha? Hinuwakan siya nito sa braso at hinila pababa. Humagalpak ng tawa si Leon dahil hindi niya inaasang kinikip pa pala ni Jasmine ang kanyang litrato. Talagang natuwa ang puso niya. Jasmine, why do you still have my picture? You should have thrown it away when you ended things between us. Besides, I'm about to marry your best friend. Anya, at ito naman ang natigilan. Napatitig pa sa mga mata niyang puno ng emosyon. Hindi ko nga rin alam kung bakit nandito pa to sa akin eh. Walang buhay na sabi nito at natawa na mapakla. Gusto mo ba si Kaya? What if I say yes? Bakit ganon? Akala ko sapat na yung sakit ng hiwalayan kita. Ngunit ito palang balik ng karma sa akin. Nagigilty ako na masaya ako. Samantalang pareho silang sasaktan. Naisip ko, karma ko masaktan din nung iwan kita. Pero hindi pala yun ang karma ko. Kundi ito ngayon. Pahayag nito na ipinagtataka niya. What are you talking about? Naguguluhan niyang tanong. Marry her. Kung kaya mo siyang agawin mula sa kuya ko. Wika ni Jasmine bago sumakay sa kotse nito. Wait, Jasmine! Sigaw niya. Hindi na niya ito napigilan pa. Malakas itong sinarang pinto at pagkuway pinaharurot pala yon sa sakyan. What was that? Anong karmang pinagsasabi niya? Hindi na rin siya nagtagal doon at dumiretso niya sa bahay nila naggulong-gulo ang isipan. Isang araw, nagtungo ulit si Jasmine sa bahay ng best friend niya. Sang-ayon na ito na dalhin niya sa bahay ang kanyang pamangkin. Ikaw, Kaya, hindi ka ba sasama sa amin? Usisa niya kay Kaya, marahan itong umiling. Nahihiya pa ako sa nanay at tatay mo, Jasmine. Tumingin pa ito sa pamangkin niyang abala sa paglalaro ng bagong manika. Mabait naman sila, Kaya, maiintindihan ka nila. Next time na siguro. Hindi pa kasi kami nakakapag-usap ng kuya mo eh. Umalis na lang bigla kahapon. Don't worry, makakapag-usap din kayo ni kuya. Candy, let's go na baby! Pukaw niya sa atensyon ng bubuyit. Aalis na po tayo, Mimi Jazz. Opo, nakangiti niyang tugon. Hindi po ba talaga sasama mami ko? Mommy, dito ka na po ba? Malambing nitong tanong sa ina. Yes, sweetie, may gagawin pa kasi si mommy. Sumama ka muna kay Mimi Jazz mo ha? Hinaplos pa ni Kaya ang buhok ng anak at ginawaran ito ng halik sa noo. Okay po, Mommy. See you later po. Paalam ni Candy na nag-flying kiss pa sa ina. Nagpaalam na rin si Jasmine sa best friend niya habang hawak niya sa kamay si Candy. Palabas pa lang sila nang makita niya si Leon na nakasandal sa sasakyan nito. Nakasuot ito ng puting polo, pinarisa ng maong na pantalon at sapatos na loafers. Ang matangos itong ilong at matalim na mga mata ay lalong nagbigay dito ng malamig at nakaka-intimidate na presensya. Leon, ano naman ang ginagawa mo dito? Nakataas ang kilay niyang tanong. Bahay mo ba to, Jasmine? Piloso po. Komento niya saka umilig. Hello po, Tito Leon. Bati ni Candy sa lalaki. Hi, my beautiful step, Leon. Mariin niyang sambit sa pangalan nito. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano si Candy, lalo na't ngayon pa lang nito mamimitang ama. Kung si Kaya yung bibisitahin mo, pumasok ka na sa loob. Maldita niyang sabi. Bye po, Tito Leon. Paalam ni Candy. Pareho na silang sakay ng kotse niya at hindi man lamang umalis si Leon sa pwesto nito. Nagtaka siya nang hindi umandar ang sasakyan niya. Anyari? Nako, Miss Carpio, flat ang gulong mo. Nakangising pahayag ng binata saka lumapit sa bintana. Imposible, sabi niya at agad na bumaba. Tinulak pa niya si Leon dahil nakaharang ito sa kanya. Mimi, what's wrong po? Excited na po ako makita si daddy ko. Komento ng kanyang pamangkin. Yakapan nito ang manikang regalo niya.
Wait ka lang. Ano ba, Leon? Doon ka nga! Muli niyang itinulak ang binata dahil nararamdaman niyang dumidikit ang dibdib nito sa likod niya. Bakit bang init ang ulo mo sa akin? Nagtataka nitong tanong. Ikaw kasi, bakit ba hindi ka pa umaalis? Wow, bahay mo to. Kung makapagpalayas kay Jasmine Pinapalayas ka ba? Nakasimangot at sabi niya at umismid naman ito. Ano nangyayari dito, Jasmine, Leon? Singit sa kanila ni Kaya. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa. Kaya, pwede mo ba kaming ihatid sa bahay? Na-flat yung gulong na sasakyan ko Di ko alam ko bakit. Maayos pa naman kanina at papasukin mo nga itong bisita mo na mabisit lang siya dito Wika niya sa kaibigan. Napatungo-tango ito. Pero wala dito yung sasakyan namin Gamit ni Dad yung isa, kay Mami yung isa pa. Mamaya pa sila uuwi. Tapos, tumingin ito sa lalaking halos katabi pa rin niya. Mr. Anderson, pwede bang ihatid mo sila? Kaya? Sigaw niya sa kaibigan, pero tumawa lamang ito. Mukhang kayo yata yung may nakaraan Leon, Jasmine Nakangiti nitong sabi. What are you talking about, Kaya? Kilala kita, Jasmine. Best friend kita at alam kong ganyan Kaya? Sige, Kaya. Ihatid ko na lang sila. Presinta ni Leon. Inilipat ni Leon si Candy sa sasakyan nito. Kaya, paano mo nalaman na may Baling niya sa kaibigan. Sinabi ko na sa iyo, Bes. Isa pa, hindi matutuloy ang kasunduan ng pamilya namin. Kaya pala ganun yung reaksyon mo nang sinabi ko sa iyo tungkol sa kanya. Akala ko binubugaw mo lang ako sa kuya mo. Yung pala, may matindi ka ring dahilan. Nagulat man siya sa sinabi nito ay hindi na siya nagpahalata pa. Hindi sa ganun naman Kaya. Ayoko lang mapunta ka sa iba. Naghihintay lang naman sa'yo si kuya. Naghihintay? Usisa nito. Marahas siyang umiling. Bahala ng kuya niyang manuyo kay Kaya. Wala, Bes. Mag-usap na lang kay ni kuya. Ako nang bahala sa sasakyan mo, Bes. Ipapaayos kong gulong. Salamat. Anya, at kahit labag sa kalooban niya na ihatid sila ni Leon, ay wala naman siyang choice pa. Hey, bakit dyan ka sasakay? Biglang tanong ng binata nang buksan niyang pinto sa backseat. Nakaupo na kasi doon si Candy kaya dederecho talaga siya doon. San ba ako dapat umupo, Leon? Sa bubong ng sasakyan mo? Sarkastikong tanong niya. Piloso po ka rin Dito ka umupo, wag dyan. Magmumukha pa akong driver niyo. Ininguso pa nito ang passenger seat. Bakit? Sino ba nag-volunteer na ihatid kami sa bahay? Hindi ba ikaw yon, Leon? At saka driver ka naman talaga. Jasmine. Mimi Jazz, okay lang po ako here. Doon ka na po sa tabi ni Tito Leon. Giit ni Candy ngunit umiling lang siya. Hayaan mo siya, baby. Dito lang si Mimi sa tabi mo. Kibit balikat na saad niya. Whatever, Jasmine. Inikutan pa siya ng mga mata ni Leon. Silang dalawa lang ng kanyang pamangkin ang nag-uusap sa backseat hanggang sa sumingit na sa usapan nila si Leon. Kailan ang flight mo? Bakasyon mo ngayon. Vacation? Pinagbigyan lang ako ni Sir Von dahil nakiusap din si Ate Vic. Well, ilang bakasyon ang pinalam, never mind. Napakunot noo siya sa narinig pero hindi na niya yon inusisa pa. How about you? Piloto ka pa ba ngayon? O may bala kang sumunod sa yapak ng daddy mo? Anong sinasabi mo na kung pilot pa ba ako ngayon? Trabaho at career ko yun. At bakit naman ako susunod sa yapak ng daddy ko? Alam mo totoong dahilan kung bakit pinili ko yung profession ko, Jasmine. Then, bakit wala akong naririnig tungkol sa'yo? Kahit same company lang naman tayo. Sa sinabi niya ay natawa si Leon. Doon na pagtanto ni Jasmine ang mga naging tanong niya. Halatang interesado kasi siya sa naging buhay ng binata. So, hinahanap mo pala ako, Miss Carpio. Excuse me, Mr. Anderson. Bakit naman kita hahanapin, Aber? Then, bakit curious ka at gusto mong makibalita tungkol sa akin? Hindi ako curious. Nagtatanong lang naman ako Napapairap na sabi niya. Kung hindi lang nila narinig ang mahihinang hagikik ni Candy, ay magtutuloy-tuloy ang bangayan nilang dalawa. Bakit tumatawa ang cute kong pamangkin? Malambing yan tanong kay Candy. Hinalikan niyang magkabilang pesngin nito. Nothing po, Mimi Jazz. Wait ka lang, baby Makikita mo ng grumpy daddy mo. Grumpy Daddy? Why po? Grumpy po ba ang daddy ko? Hindi, baby. Ginawaran pa niya ito ng halik sa noo.
at muling nagsalita si Leon. Ituro mo sa akin ang daan, Jasmine. Bang maligaw tayo at maiuwi kita sa bahay namin. Kilala ka pa naman ni Mommy. Ano ka mo, Leon? Pinanlakihan niya ng mga mata ang binata nang mabilis itong sumulyap sa kanya. Wala. Malapit sa bahay ng pamilyang Salamangkang bahay namin. Alam mo yon, di ba? Malay ko. Leon, magpipresenta lang ihatid kami pero hindi mo alam ang bahay ng Salamangka. Ibaba mo na lang kami ni Candy. Mariin na sabi niya, ngunit hindi naman ito nakinig. Tuloy-tuloy ito sa pagmamaneho hanggang sa nagpaturo ulit ito ng daan. Nang makarating sila sa bungalow house sila, ay nagpasalamat siya kay Leo. Nakatingin lamang ito sa labas ng bintana. Dito ka pala nakatira. I heard na maraming sinakripisyo ang kuya mo, si Jetrian Carpio na ikinasal sa anak na mag-asawang Salamangka, right? Sumimangot na naman siya. Kilala mo palang pamilya ng hipag ko. Hindi ka talaga matinong kausap, Leon. Naiiling yan saan. Alokin mo naman ako ng kape, oh. Gusto kong makilala mga magulang mo. Sina Nanay Lorna at Tatay Paeng. Di ba may kapatid ka pang babae, si Jana? Parang may kung anong humahaplo sa dibdib niya. Dahil hindi man lamang nito nakalimutan ang pangalan ng kanyang pamilya. Kahit na hindi niya ito naipakilala noon. Ayoko, umuwi ka na lang. Magtataka pa yung mga magulang ko kung ano ginagawa mo rito eh. Mahina niyang sabi bago inalalayang makababa si Candy. Salamat sa pagkatid sa amin. Thank you po, Tito Leon! Kumakaway na pasasalamat naman ng pamangkin niya. Hindi na niya nilingon pa ang binata at pumasok na sila sa bahay na may bigat sa dibdib niya. Nanatili pa rin si Leon sa tapat ng bahay ng pamilya ni Jasmine. Dinaan na lang niya sa tawa ang nararamdaman at kirot sa dibdib. Hanggang ngayon ay parang wala pa rin talaga siyang halaga sa buhay nito. Ni hindi man lamang siya nagawang ipakilala sa mga magulang nito kahit bilang kaibigan na lang sana. Bakit ko pa ba ito ginagawa? Walang buhay niyang tanong saka napatingin sa pako na ginamit niya kanina para ma-flat ang gulong ng sasakyan ni Jasmine. Parang lagi siyang talunan. Natuwa na sana siya at mukhang interesado pa ito sa kanya. Ngunit mabilis naglaho ang kaligayahan na yon. Paaandarin na sana niyang kotse niya nang may kumatok sa bintana ng kanyang sasakyan. Nagulat siya na makita si Jasmine. Kunot na kunot ang noon nito. Hindi mo ba ako nakita ha, Ginoo? Masungit na tanong nito. Pinigilan niya tuloy ang mapangiti. Para sa akin ba yan, binibini? Usisa niya nang bumaba ang tingin niya sa hawak nitong tray. May mga kakanin doon at kape na umuusok pa sa init. Bakit? May kasama ka ba riyan na hindi ko nakikita? Sa halip na mainis sa tinura nito ay napahalakhak na lang siya. Binalikan siya nito na may dalang merienda. Akala niya ay babaliwalain na naman siya nito. Pinuksan niya ang pinto sa passenger seat. Hindi nagsalita ang dalaga pero sumakay ito. Saan pupuntang kuya mo? Parang nagmamadali siya kanina. Huwag kang chismoso, Leon. Inumin mo na lang tong kape pagkatapos umuwi ka na. Akala ko hindi mo na ako babalikan eh. Maiiyak na sana ako. Parang batang iniwan ng nanay ko. Pinagsasabi mo, para ka talagang bata dyan. Wika nito na may bahagyang ngiti sa labi. Dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. Ngayon niya lang ulit nakitang ngumiti sa kanya si Jasmine. Take you sa merienda. Anya, saka kinuha ang tasa ng kape. Bumalik na ulit ang sayang nararamdaman niya. Baka iniisip mo na ayaw kitang ipakilala sa mga magulang ko, Leon. Hindi ka nagkakamali sa hula mo, Jasmine. Di naman sa ganon. Ayokong dagdagan yung gulat nila dahil ngayon pa lang nila nakikilala yung apo nila kay Jude. Kapag pinakilala kita, tataka sila. Isa pa, wala naman akong dahilan para ipakilala ka sa kanila, no? Kahit bilang kaibigan lang? Pinagtaasan pa nito ng kilay. Hindi naman kita kaibigan, ah. Ang harsh mo naman, Jasmine. FYI, hindi ko kinakaibigan ang mga ex ko, Leon. Eh ako lang naman ang naging ex mo. Paano ka naman nakakasiguro na ikaw lang yung naging ex ko? Tanong nito na may kasama pang pagtaas ng kilay. Before we broke up, you told me you loved me, and I still hold on to that. I also believe you won't love anyone else, because you won't find someone as handsome as me, or someone who loves you as deeply as I do. Anya at kinindatan pa ito. Hambog! Natatawang sambit ito. Seeing you happy makes me happy too, Jasmine. Mahina niya saad. Hindi niya alam kung narinig ba yon ng dalaga. Tumigil kasi ito.
Ano sabi mo? Sumimangot siya at itinutok na lang ang atensyon sa meriendang hinanda nito. Hindi nabigo si Jasmine dahil na mag-usap ang kuya niya at si Kaya ay nagkasundo ang mga ito. Titira na rin sa kanilang mag-ina. Anak, bakit ka pa ba sumama rito? Nagpaiwan ka na lang sana sa bahay. Dapat nagpapahinga ka eh. Sinamahan mo na lang sana si Kaya at ang ate Vic niyo. Sabi ng kanyang ina nang sumama siya sa palengke. Nay, hayaan mo na ako. Nandun naman yung mag-asawa nila si Jana. Ay, bahala ka na nga. Pupunta ho rin ba dito si Tatay Nay? Oo naman, magdadala ng bagong itlog. May mga nag-order eh. Tugon nito at tumango siya. Maya-maya ay dumating na ang kanyang ama. Babatiin niya sana nang makilala niya ang binatang kasama nito. Nanlalaki ang mga mata niyang napako kay Leon. Salamat, iho. Sige, diyan mo na lang ilagay. Sabi ng kanyang tatay paeng sa lalaki. Dito po, tay. Magganang natanong pa ng lalaki. Oo, anak, salamat. Ay, napakabait mo naman. Hanggang dito talaga tinutulungan mo pa ako. Hindi niya maipaliwanag ang tuwa sa mukha ng tatay niya. Simple lang ang ayos si Leon. Nakasuot ito ng itim na t-shirt, pares ang shorts at tsinelas lang. Gayunpaman, hindi nito maitago ang natural na karisma at maayos itong tindig. Hello po sa inyo, magandang araw. Batin to sa kanyang ina. Magandang araw din sa iyo, iho. Si Leon pala mahal. Tinulungan ako ng binatang iyang magbuhat ng tray ng mga itlog. Nakita niya kasing nahihirapan na ako. Wika ni tatay paeng. At iho, ito palang panganay naming anak na babae, si Jasmine. Hello, Jas. Kilala ko po siya, tay. Bakit niyo po siya pinagbuhat ng mga yan? Hindi po siya sanay sa mga ganyan. Sanay po siyang magpalipad ng eroplano. Casual niyan saad. Parehong naguguluhan ng mga magulang niya. Sanay magpalipad ng eroplano? Ibig mo ba sabihin na ikatrabaho mo siya, anak? Gulat na usisa ni Nanay Lorna. Opo, siya po si Leon Anderson. Siya po sana yung mapapangasawa ni Kaya. Napasinghap ang kanyang ina't ama. Nako, muntik na sana kitang ireto sa anak kong babae. Tay! Hysterical niya sigaw. Biro lang, anak. Sumabad naman si Leon na malapad ng ngiti sa labi. Pero tay, single naman po ako. Baka pwede niyo po akong ireto sa anak niyo. Tumahimik ka nga, Leon. Saway niya rito. Malapit pa kayo sa isa't isa, mga anak? May halong kuryosidad na tanong ng kanyang ina. Dati po, siya po kasi yung ex-boyfriend ko. Napapikit pa siya dahil natatakot siya sa magiging reaksyon ni Nanay Lorna at Tatay Paeng. Pero hindi kumibo ang mga ito. Nang magmulat siya ay palipat-lipat ang tingin sa kanila ni Leon. Sayang naman. Sambit ng ama niya. Anong sayang, tay? Tanong ni Jasmine. Ang nanay naman yan sumagot. Sayang, kasi bagay na bagay pa naman kayo, pero hiwalay na pala kayo, anak. Nakagat na lang niya ang labi dahil hindi niya inaasahan na ganoon ang reaksyon ng mga ito, nang hinayang pa talaga. Samantalang si Leon ay kanina pang pasipol-sipol, natuwa siya sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga magulang ni Jasmine. Hindi niya rin inaasahan na sasabihin nito na dati siyang nobyo. Wala tuloy itong nagawa nang sabihin ng mga magulang na umuwi sila sa bahay at doon siya mananghalian. Hindi ka ba natatakot, Leon? Nandoon sa bahay ang dalawa kong kuya. Wika nito na parang tinatakot lang siya. Wala naman akong gawing masama sa'yo, Jasmine. Kay Kuya Jude, muntik mo nang pakasalan ng ina ng anak niya. Napahagod siya sa batok. Our parents don't actually expect the wedding to happen. Maliban sa daddy ko. Kasi alam niyang tumatanda na ako at hindi pa ako nakakahanap ng babae pakakasalan ko. But I assured him that my heart is still waiting for someone. Para naman kay Kaya, alam ko hindi rin gugustuhin ng daddy niya na ipakasal sa ibang anak niya. Gayong nandiyan naman ang ama ng apo niya. Mahaba niyang pahayag. Hindi na ito umimik. Nakatingin na lang sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan at malalim na yatang iniisip. Jasmine, are you okay? Hindi ito umimik, kaya hinawakan niya sa balikat. Ha? Napakurap pa ito at napatingin sa kamay niya. Bakit? You're spacing out, Jasmine. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako.
Hindi ka ba komportable na pupunta ako sa bahay niyo? Kung ganon, ihatid na lang kita saka ako alis. Hindi naman kayang makita ni Leon na napipilitan itong isama siya sa bahay ng mga ito kung hindi naman ito komportable. Okay lang, hindi naman yun ang iniisip ko, Leon. Then, anong iniisip mo? Kanina lang tayo nag-uusap pero parang nawawala ka na agad, Jasmine. Napabuntong hininga ito at tinanggal ang kamay niyang nasa balikat ito kaya humingi siya ng paumanhin. Sa akin ka ba naghihintay, Leon? Kahit sinaktan kita para sa napakababaw na dahilan nun? Mahina nitong tanong. Nginitian niya ito. Ang unahin ng sariling pangarap at pamilya, hindi kailanman mababaw na dahilan para bitiwan ng taong mahal mo. Minsan may mga laban na kailangan mong harapin mag-isa. Hindi dahil kulang ang pagmamahal mo, kundi dahil may mga responsibilidad na mas kailangan mong tuparin sa mga panahong yon. And because of that, I'm proud of you, Jasmine. Hindi niya inaasahan na maririnig ang mahihinang hikbi nito. Napamura siya at agad inihinto sa sasakyan. Jasmine. I'm sorry, Leon. Hey, why are you crying? Tinanggal niya ang seatbelt para makalapit siya dito at agad ditong ikinulong sa mga bisig niya. I'm sorry. I'm so sorry, Leon. I was immature back then. Paulit-ulit na sambit ng dalaga. Hinagod niya ang likod nito at ginawaran ng halik sa ibabaw ng ulo. Pinalaya kita nun para matupad mong pangarap mo. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Ngayon, kung wala ng responsibilidad na nakaatang sa balikat mo at wala ka ng ibang iniisip, pwede na ba akong pumasok ulit sa buhay mo, Jasmine? Sinsero niyang tanong sa dalaga. Lumakas ang hikbi nito. Ngunit nang tumango ito ay napangiti siya. At hindi na rin niya mapigilan ng mapaluha sa labis na kasiyahan. I love you, Jasmine. I always do. Nang mahimasmasan si Jasmine ay pinunasan niya mga luha nito sa pisngi. Bumaba ang tingin niya sa mapupula nitong mga labi at bahagya na siyang dumistansya. Subalit hinila nito ang damit niya at ito na ang unang humalik sa kanya. Namiss kita, Leon. Bulong nito nang maghiwalay ang kanilang mga labi. I know. Nakangiti niyang sabi at muli niya itong niyakap ng sobra-sobrang higpit. Nang makarating sila sa bahay ng mga ito, naabutan nilang may 2 batang naglalaro sa labas ng bahay. Nakilala niya agad ang anak ni Kaya, pero may isang batang babae pa itong kasama. Nasa labas sa mga pamangkin ko. Ani Jasmine nang pagbuksan niya ito ng pinto. Anak ng isa mong kuya yung kasama ni Candy? Oo, si Vivian Irish. Hindi rin naman sila magtatagal dito. May duty pa si Kuya Jed. Mimi Jazz! Tawag ni Candy nang mapansin silang dalawa. Tita Jasmine! Patakbong lumapit sa kanila mga bata at yumakap sa baywang ng babaeng mahal niya. Close na kayo agad ng pinsan mo ha, Vivian? Opo, Tita Jazz! Tugon ng bata saka hinawakan ng kamay ng pinsan at parehong tumalon-talon ng mga ito. Oo nga pala, siya si Tito Leon. Bati niyo siya, kids. Wika ni Jasmine na sinunod naman ng 2 bubwit. Hello po, Tito Leon! Welcome po! Hi! Nakangiti niyang bati. Napatingin siya sa 2 lalaking lumabas ng bahay. Jasmine, sino kasama mo? Tanong ng isang lalaki. Matangkad at malaki ang pangangatawan. Alam niyang iyon ang panganay na anak ng mga Carpio. Kids, play na muna kayo doon. Ani Jasmine sa mga pamangkin. Tumatakbong sumunod naman ang 2 bata. Hinila siya ni Jasmine sa braso. Kahit kinakabahan ay humarap siya sa mga kuya nito. Magandang araw. Ako po si Leon Anderson. Kaibigan ako. Boyfriend ko, Kuya Jed. Kilala na po siya ni Kuya Jude. Kagagaling lang po namin sa palengke. In-invite siya nila nanay at tatay. Sabat naman ni Jasmine at bumilis silang bigla ang tibok ng puso niya. Yes, I know him. Pero hindi lang bilang boyfriend mo. Anong kalokohan to, Jasmine? Paano mo naging boyfriend yan? Tanong ng doktor sa kapatid nito. Nanlamig agad ang mga pala ni Leo. Kaya naman niya makipagsuntukan kung kinakailangan. Ngunit ibang sitwasyon ngayon. Mga kapatid ito ng babaeng mahal niya. Kailangan niyang igalang mga ito at kung maaari ay magpakitang gilas ng kaunti upang mas madali siyang tanggapin sa buhay ni Jasmine. Anong trabaho mo?
Ano ipapakain mo sa kapatid ko? Kaya mo bang bumuo ng pamilya na hindi problema ang pinansyal? Wala naman talaga akong pakialam kung may pinag-aralan ka man o wala. Basta hindi mo gugutumin si Jasmine. Tanggap ka sa pamilyang ito. Seryosong sabi ni Jedrian. Salamat po sa pagtanggap. May stable job ako at hindi na kayo mababahala sa kapatid nyo. Dahil sisiguraduhin ko na may makakain siya araw-araw, kahit 4 na beses pa. Nakangiti niyang pahayag. Kuya, anak siya ng senador. Singit ni Jude sa kapatid nito. Love, hindi lang siya anak ng senador, he's a pilot. Singit ni Kaya na biglang sumulpot kasamang 2 pang babae. Kamukha ni Jasmine ang isa, natitiyak niyang si Jana yon, at asawa naman ng panganay ang pangalawang babae. Oh, we're good. Sabi ni Jedrian at saka nakipagkamay sa kanya. Masama pantingin sa kanya ni Jude, pero napilitan ito ng itulak ng nobya. Ganoon pala ang pakiramdam na tanggap siya ng pamilya ni Jasmine. Matagal na niya iyong gustong maranasan at akala niya hindi na mangyayari pa. Naalimpungatan si Jasmine nang maramdaman niyang may humahalik sa pisngi niya. Nang imulat niyang mga mata ay bumungad sa kanya si Leon. Hi, love. Hinawakan nito ang kamay niya at saka hinalikan. Sorry, natulog muna ako sa kwarto ko. Kasama mo naman yung mga kuya ko. Mukhang best friend mo na sila agad eh. Anya. I admire your brother Jedrian, especially now that I understand the sacrifices he has made. Ilang taon siyang hindi umuwi sa inyo dahil kailangan niyang unahin ng trabaho para sa pamilya, para sa babaeng mahal niya. Kaya nga siya yung role model naming magkakapatid. Anya. At saka hinilang kamay nito para tabihan siya sa kama. Ngumiti pa sila sa isa't isa bago dumampi ang labi nito sa kanya. Pipikit na sana siya nang may malakas na kumatok sa pinto ng kwarto niya. Ate, Kuya Leon, pinapasabi lang ni Kuya Jed na bawal kayo magsama sa isang kwarto. Lumabas na po kayo riyan, darating na sila nanay at tatay. Sigaw ni Jana. Pareho silang natawa at umalis na rin sa kama. Pwede na kitang ipakilala sa mga magulang ko, di ba? Tutal, sinabi mo na sa mga kapatid mo na boyfriend mo ko. Wika nito. Pinisil niyang ilong ng binata at magkahawak kamay na silang lumabas. Kung mabilis ang pagtanggap ng kanyang pamilya kay Leon, ganon din ang naging pagtanggap ng mga magulang nito sa kanya. Kailan ang kasal? Nakangiting tanong ni Tita Nessa, ang ina ni Leon. Katabi nito nakaupo si Tito Jack. Mahina siyang natawa ng masamid ang binata. Hinagod niya ang likod nito. Ma'am, hindi pa po namin pinag-uusapan yan. Kahapon lang po kami nagkabalikan. Anak, sa tingin ko'y oras na para mag-settle down kayo. Lalo ka na Leon, hindi kita bumabata. Nakasimangot na sabi nito. Ginanap nito ang kamay niya at hinalikan sa harap ng mga magulang nito. Nag-init tuloy ang magkabila niyang pisngi. Kapag handa na po si Jasmine, ma'am. I'm always ready, Leon. Anya, kaya nanlaki ang mga mata nito. Saka na, kapag naikasal ng kuya mo, malalagot ako doon kung unahan ko siya. Pagdadahilan nito na nagpailing sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay natapos ang bakasyon nila, kaya bumalik sila sa kani-kanilang trabaho. Pero ng araw na yun ay nagkataon na tugma ng kanilang mga oras. Nakasuot si Jasmine ng eleganting champagne satin dress na hanggang tuhod. Tinernuhan niya yon ng nude heels at maliit na clutch bag habang nakalugay ang kanyang maalon na buhok at natural na soft glam makeup. Kasalukuyan silang nasa Santa Monica Beach sila sa California, USA. May dinner date sila ni Leon. Ang ganda! Nakangiti niya sabi habang nakatanaw sa karagatan. Yes, beautiful. Tinawanan niya ang boyfriend niyang nakatingin sa kanya. Nakasuot si Leon ng puting linen button-down shirt at khaki pants. Nakataas ang manggas nito at may suot na relo. Sa akin ka naman nakatingin Leon eh. Sa mas maganda ka, love eh. Bolero. I like her necklace. Akala ko, matagal mo nang tinapon yan. Lagi kong suot to love dahil ito yung last gift mo sa akin. Thank you, love. May bibigay pa ako sa'yo mamaya. Maliban sa bouquet? Tumingin pa siya sa ibabaw ng mesa, kung saan nakapatong ang pumpon ng pulang rosas. Yes, love. Matapos ang dinner nila, naglakad sila sa dalampasigan habang magkahawak ang kamay hanggang sa bumitaw sa kanya si Leon. Love, bakit ka tumigil? Nagtataka niyang tanong. Let's break up. What?
Love, ano? As boyfriend and girlfriend. Ha? Dahan-dahan itong lumuhod at inilabas ang singsing. Di ba sabi ko, kapag nagtagpo tayo at nagkabalikan, sisiguraduhin ko hindi na kita pakakawalan. Kaya ngayon, gusto na kitang itali sa akin habang buhay. Because until now, I've been waiting for the right timing. You're still the woman I love. Mula noon at hanggang ngayon. Please, Jasmine Carpio, marry me. Akala ni Jasmine ay kung ano nang sasabihin nito sa kanya. Paiyak na sana siya. Akala niya ay makikipaghiwalay ito na baka ginagantihan lang siya. Oo, Leon. Oo naman. Magpapakasal ako sa'yo. Ikaw talaga, tinatakot mo naman ako. Naiiyak niyan sabi. Saka inibot ang kamay dito. Sinuotan nito ang singsing sa kanya. Hinila niya ito patayo at yumakap siya sa baywang nito ng humihikbi. Tanging halakhak lang nito ang naririnig niya. Mahal din kita, Leon. Mahal na mahal. I will always love you, my soon-to-be Mrs. Anderson. Pinagsaluhan nila ang mainit na halik ng gabing yon. Naghintay pa silang matapos ang taong yon bago sila tuluyang ikinasal. Ngayon ay masaya na silang namumuhay bilang isang pamilya. Nabiyayaan sila ng 2 anak na pinangalanan nilang Lucas at Lilian. Nagising si Leon na unang bumungad sa kanya ang pamilyang binuo nila ni Jasmine. Nakahiga sa gitna nila ang mga anak nila. Good morning, love. Napangiti siya nang marinig ang boses ng maganda niyang asawa. Morning, love. Lalapit sana siya sa asawa upang halikan ito sa labi nang may malusog na kamay ang tumampal sa mukha niya. Tinignan niya ang bunso nilang si Lilian na 4 taong gulang pa lamang. Nakapikit naman ang mga mata nito. Mahinang natawa si Jasmine. Para talagang gising ang munting prinsesa natin, love. Naiiling niyan sambit. Dahan-dahan siyang bumangon pero may yumakap sa braso niya. Where are you going po, Daddy? Inaantok na tanong ng panganay nilang si Lucas. Magpipitong taong gulang na ito. Babango na, son. Tutulong sa paghahanda ng merienda natin kay Lola Lorna. Nasa bahay kasi sila ng mga in-laws niya. Bakasyon na naman nilang mag-asawa. Daddy, saan ka punta? Galit at tumingin siya sa bunso nila. Kinukusot-kusot pa nito ang mga mata. Gising na kayo ng kuya mo, ah. Binuhat niya si Lilian nang itaas ito malulusog na mga braso. Love you, our princess. Hinalikan niya ito sa noo. Love you po, Daddy ko. Ngumuso ito, kaya ibinaba niyang ulo at dumampi ang malambot itong labi sa pisngi niya. How about me, Daddy? Do you love me po? Tanong ni Lucas. Matamis niyang initian ang kanyang anak. Opo naman, love ka rin ni Daddy. Kiss mo nga ako. Humalik din ito sa pisngi niya. Where is my good morning kiss, Lucas, Lilian? Singit ng asawa niya. Come here, Mommy. Sambit ng kanilang panganay. Nakangiting-ngumiti ito sa mami nito. Labas na tayo para makakain na tayong breakfast. Anyaya niya. Yes, Captain. Sigaw ni Jasmine. Mahina niyang pinisilang pisngi nito. Wala na siyang mahihiling pa dahil nasa kanya na lahat ng kanyang mga pinapangarap. Kontento na siya sa buhay na kasamang kanyang pamilya. Good morning, Lola Lorna. Pati ng mga anak nila sa abuela. Ibinaba niya si Lilian upang makalapit ito sa lola. Magandang umaga rin sa gwapo at paganda kong apo. Inakbayan naman niya si Jasmine at muli itong hinalikan sa noo. Ito ang karma mo, love. Ang matali sa buhay namin ng mga anak natin. Anya, dahil nalaman na niya ang totoong dahilan kung bakit pinili nitong iwan siya noon. Then, habang buhay kong yayakapin na magandang karma sa buhay ko, love. Sabi nito at saka yumakap sa kanya. Ang paghiwalay ay hindi naging katapusan ng kanilang pagmamahalan. Iyon ang naging dahilan upang mas lalo nilang maunawaan ang halaga ng isa't isa. Sa mga panahong magkahiwalay sila, natutuhan nilang unahin ang kanilang mga pangarap, pamilya at mga responsibilidad sa buhay. Hindi man naging madali ang mga araw na lumipas, ngunit ang bawat karanasan ay humubog sa kanila upang mas maging matatag. Dahil minsan,
Ang paghihiwalay ay hindi pagtatapos ng isang kwento, kundi isang pagkakataon upang lumago ang dalawang tao bago muling pagtagpuin ng tadhana. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!